Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Hindi palaging dumadating ang kanyang mga sagot na may ingay ng kampana o liwanag mula sa langit. Minsan, dumarating siya sa likod ng isang lumang tiket na papel, sa sulat kamay na walang nakakabasa, at sa tahimik na pananampalataya ng isang babae na halos hindi napapansin ng mundo, ngunit lubos na nakikita ng Diyos. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng naging invisible sa isang maingay na terminal, isang manggagawa na madaling palitan, isang ina na nabigo, isang lola na nag-iisa, tungkol sa tahimik na mensahe na isinulat hindi para sa kasikatan, kundi para sa pag-asa. At tungkol sa katotohanan na kapag natatapos ang isang trabaho, hindi ibig sabihin na tapos na ang layunin mo. Minsan iyon ang simula ng mas dakilang gawain. Handa ka na bang marinig ang kwentong ito? May isang makapangyarihang patutuo akong ibabahagi sa iyo ngayon. Pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patutuo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso, at isulat mo sa mga komento mula sa ang bansa ka nanunood, at sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Teresita de la Cruz, 72 taong gulang, ay nagtatrabaho bilang manual na inspektora ng mga tiket sa isang terminal ng jeepney sa Quezon City. Hindi siya regular na empleyado. Bayad siya kada araw, 200 piso lang, minsan mas kaunti kung maulan o walang masyadong pasahero. Kapag nagkasakit, wala siyang kinikita, walang sick leave, walang benefits, walang seguridad. Ang bawat araw ay isang pakikibaka para sa kaunting kita na sapat lang para sa 1 kilo ng bigas at kaunting ulam. Ang kanyang katawan ay payat na at bahagyang baluktot na dahil sa edad at pagod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na, puno ng rugat at marka ng panahon. Ang mga daliri niya ay manipis at mahaba. Sanay nang humawak ng mga tiket na papel, sanay nang magtrabaho kahit masakit na ang mga kasukasuan. Ang kanyang balat ay kayumanggi at tuyot na, puno ng mantsa ng edad at araw. At ang kanyang mga braso ay puno ng mga ugat na umuusbong na parang mapa ng kanyang mahaba ng buhay. Ang kanyang buhok ay puti na lahat, nakatali ng higpit sa likod gamit ang lumang garter na halos punit na rin. Suot niya lagi ang kulay itim na blusa na manipis na at may mga butas sa gilid, mahabang palda na hapit at kupas na ang kulay, at tsinelas na butas na ang talampakan at halos wala ng sulong. Ang kanyang mukha ay may malalim na guhit ng pagod, linya sa noo, linya sa gilid ng mga mata, linya sa gilid ng bibig na nagsasabing ito ay mukha ng taong nagtrabaho ng buong buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay tahimik pa rin, ang uri ng mata ng taong sanay ng hindi mapansin, ngunit patuloy pa rin gumagawa ng tama. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ito liwanag ng kasikatan o kayamanan, kundi liwanag ng taong nakakaalam na may Diyos na nakakakita sa kanya, kahit walang ibang tao ang nakatingin. Kapag naglalakad siya sa terminal, halos walang nakakakita sa kanya. Para sa mga pasahero, siya ay bahagi lang ng tao sa background, parang poste o upuan, naroroon, ngunit hindi napapansin. Sa loob ng maraming taon, simple at halos hindi napapansin ang kanyang trabaho. Sinusuri ang mga tiket na papel, tinutulungan ang mga matatandang pasahero na umakyat sa jeepney at pinipigilan ang gulo tuwing oras ng rush. Kakaunti ang nakakaalam ng kanyang pangalan. Mas marami ang hindi man lang siya napapansin. Para sa kanila, siya ay parte lang ng terminal, tulad ng poste o upuan. Pero para kay Teresita, ang trabaho na ito ay hindi simpleng trabaho. Ito ay serbisyo, ito ay paglilingkod, ito ay paraan niya ng pag-ibig sa Diyos. Mag-isa lamang nakatira si Teresita sa isang maliit na silid sa likod ng isang lumang gusali, malapit sa terminal. Ang silid ay 4 na metro lang ang laki. Kasya lang ang isang kama na may manipis na kutsyon, isang maliit na mesang gawa sa kahoy na may mga bitak na, at isang altar na maliit na nakalagay sa sulok. Walang bintana,
Walang bentilasyon, mainit sa tag-init, malamig sa tag-ulan. Ang bubong ay yero na kalawang na at tuwing umuulan, tumatagos ang tubig sa isang sulok kaya kailangan niyang maglagay ng timba. Ngunit para kay Teresita, ito ay tahanan, ang tanging lugar kung saan siya makakapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Ang nakaraan ni Teresita ay puno ng mga pagsubok na hindi madaling kalimutan. Namatay ang kanyang asawa, si Rodrigo. 5 taon na ang nakalipas dahil sa stroke habang naghihintay ng atensyong medikal sa isang pampublikong ospital na puno at kulang sa tauhan. Naalala pa ni Teresita ang gabing iyon, ang pagpila sa emergency room, ang sigawan ng mga pasyente, ang amoy ng alkohol at dugo, at ang kamay ni Rodrigo na unti-unting lumilamig habang hawak niya ito. Walang available na doktor, walang available na kama, at sa wakas, namatay si Rodrigo sa waiting area, nakaupo sa wheelchair, hawak pa rin ang kamay ni Teresita. Mula noon, ang mundo ni Teresita ay gumuho. Hindi lang nawala ang asawa, nawala rin ang sandigan, ang kasama sa buhay, ang taong nagsasabing, kaya natin ito. Naiwan siya mag-isa, may 2 anak na kailangan panggabayan at walang pensyon o savings na maaasahan. Ang libing ni Rodrigo ay simple lang, walang kabaong na mahal, walang maraming bulaklak, tanging mga kapitbahay lang ang dumalo. At pagkatapos ng libing, kinabukasan pa lang, kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Walang panahon para mag-bereave, walang panahon para umiyak, kailangan kumilos, kailangan mabuhay. Ang kanyang sahod bilang ticket inspector ay kulang na kulang. 200 lang bawat araw at kung umuulan o walang masyadong pasahero, bumababa pa ito sa 150 o 100 lang. Ang bigas ay bumibili siya ng kilong-kilo lang, araw-araw. Ang ulam ay sardinas o itlog lang, kung meron. Minsan, wala ng ulam, kanin lang na may asin o toyo. Ang kuryente ay minsan napuputulan dahil hindi nakakabayad on time. Ang tubig ay kailangan pang kumuha mula sa poso ng kapitbahay at minsan kailangan pang pumila ng mahabang oras. Sa gitna ng kahirapan, nagsimula pang lumayo sa kanya ang kanyang mga anak. Ang panganay na babae, si Angela, 36 taong gulang, ay nagtatrabaho bilang call center agent sa night shift. Ang trabaho ay mabigat, buong gabi siyang gising, nakikipag-usap sa mga customer na minsan ay bastos at walang galang. At pagdating sa umaga, pagod na siya. Dahil sa stress at walang tulog, naging cold at distant si Angela. Minsan, ilang buwan na hindi bumibisita o tumatawag. At kapag tumatawag si Teresita, madalas ay busy daw o pagod o walang oras. Ang distansya na ito ay masakit para kay Teresita, ngunit hindi niya sinasabi. Tahimik lang siyang tumatanggap. Ang bunso naman, si Kevin, 28 taong gulang, ay mas malala pa. Huminto siya sa pag-aaral noong college dahil nahirapan sa gastos at nagsimulang makisama sa maling grupo. Nasangkot siya sa iligal na sugal na may kinalaman sa mga iligal na karera ng aso at manok. Umutang siya sa maling tao at nang hindi na niya mabayaran, tumakas siya para iwasan ang mga nangongolekta. Ang huling nakita ni Teresita sa kanya ay 2 taon na ang nakalipas. Isang gabi dumating si Kevin, may pasa sa mukha, nanginginig at nagsabi, "Nanay, aalis na po ako. Huwag na po ninyong hanapin." At mula noon, wala nang balita. Ang sakit na dala nito ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Tuwing gabi, umiiyak si Teresita ng tahimik. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pagkawala ng pamilya. "Bakit ganito, Panginoon?" tanong niya. "Ano bang mali ng ginawa ko? Bakit lumayo sa akin ang mga anak ko?" Ngunit walang sagot, tanging katahimikan lang. At sa katahimikan na iyon, mas lalo siyang naghirap, pero hindi siya tumigil sa pagtitiwala. Patuloy pa rin siyang nananalangin, kahit na parang walang nakikinig. Bukod dito, may malaking pagbabago na naganap sa terminal. Sa simula ng taon, inanunsyo ng management ang kumpletong digitalisasyon ng sistema. Mawawala na ang mga ticket na papel. Lahat ay QR code na at online payment. At kasama nito, mawawala rin ang trabaho ni Teresita. Walang severance pay, walang retirement package, simpleng paalam lang, "Salamat sa serbisyo, tapos na." Noong marinig niya ang balita, parang may sumuntok sa dibdib niya, ngunit hindi siya nagreklamo, hindi siya nakiusap. Tumango lang siya at ngumiti.
Okay lang po, naiintindihan ko. Ngunit sa loob niya wasak na wasak. Paano na siya bubuhay ng sarili? Paano na ang upa? Paano na ang pagkain? Wala nang ibang alam gawin kundi ang trabahong ito. Sa mga gabing iyon, lumaluhod siya sa harap ng altar at nanalangin ng mas malalim. Diyos ko, hindi ko na po alam kung saan ako pupunta, pero nagtitiwala pa rin ako sa inyo. Gamitin ninyo po ako hanggang sa huling sandali. Iyan lang po ang hiling ko. At sa gitna ng takot at kawalan ng kasiguraduhan, may ginawa si Teresita na walang nakakaalam. Tuwing gabi nagsusulat siya ng maiikling mensaheng biblikal sa likod ng mga tiket na itatapon na sana at itinatago ang mga ito sa isang kahon. Hindi niya ipinapamahagi, hindi niya ipinopost, hindi siya nangangaral. Nagsusulat lamang siya na parabang inihahabilin ang lahat sa Diyos. Ang mga mensahe ay simple lang, ngunit puno ng pag-asa. Kung may humihinga para sa iyo ngayon, Diyos iyon. Hindi ka mag-isa, kasama mo ang Diyos. Ang pinakamadilim na gabi ay nag-aantay ng umaga. Kapag pakiramdam mo ay wala na, tandaan, ang Diyos ay hindi kailanman umaalis. Walang nakakaalam, walang nakakakita, ngunit patuloy pa ring nagsusulat si Teresita, tahimik, tapat at puno ng pananampalataya. Para sa kanya, ito ay paraan niya ng pakikipag-usap sa Diyos at paraan niya ng pag-asa na balang araw may makakabasa at makakatulong ito. Dumating ang isang karaniwang Lunes ng Marso, isang araw na walang anumang espesyal, ngunit sa mga oras na darating, magiging araw na babaguhin ang lahat. Gumising si Teresita ng 4:00 ng madaling araw tulad ng dati, nagsindi ng kandila sa altar at doon, sa dilim ng silid, nagsimula siyang manalangin. Panginoon, salamat po sa bagong araw. Protektahan ninyo po ang aking mga anak kahit saan man sila ngayon. Gamitin ninyo po ako kung paano ninyo nais. Iyan lang po ang hiling ko. Pagkatapos ng panalangin, nagbihis siya ng kanyang usual na damit, ang lumang blusa at palda, at naglakad papunta sa terminal. Ang panahon ay malamig pa at ang kalangitan ay madilim. Ang mga kalye ay tahimik at tanging ang tunog ng kanyang tsinelas na humahampas sa semento ang maririnig. Naglakad siya ng dahan-dahan dahil masakit na ang tuhod at tuwing hakbang ay parang may kurot sa likod, pero hindi niya pinansin, sanay na siya sa sakit. Nang makarating siya sa terminal ng 5:00, ilaw na ang mga poste at nagsisimula nang dumating ang mga jeepney. Pumwesto si Teresita sa kanyang usual na lugar malapit sa entrance kung saan sinusuri niya ang mga tiket ng mga pasahero. Ang gawain niya ay paulit-ulit. Hawakan ang tiket, suriin, itago, ulitin. Walang katapusan, walang pagbabago. Ngunit hindi siya nagreklamo. Patuloy lang siyang nagtatrabaho, tahimik, parang invisible. Ang mga pasahero ay dumadaan lang, walang nakakatingin sa kanya, walang nagsasabi ng salamat o good morning. Para sa kanila, siya ay bahagi lang ng terminal, hindi tao. Bandang 8:00 ng umaga, habang abala ang lahat, may biglang sumigaw. Tulong, tulong, may nahihimatay. Tumingin si Teresita at nakita niyang may binata na nakasubsob sa sahig, nanginginig, namumutla at halos hindi makahinga. Ang mga tao ay nagpanik, may sumisigaw, may tumatakbo, ngunit walang may alam kung ano ang gagawin. May nagsisigaw na tumawag ng ambulansya. May nagsasabing ibuhos ng tubig, may nagsasabing lapitan, pero walang kumilos ng maayos. Ang lahat ay takot, confused at walang alam. Tahimik na lumapit si Teresita. Lumuhod siya sa tabi ng binata at tahimik na sinuri. Nakita niyang hindi ito nahihimatay, inatake ng matinding anxiety. Ang bata ay umiiyak, nanginginig at parang nawala ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang katawan ay tensyonado. Walang nag-isip, walang nag-utos. Pero si Teresita na sanay ng hindi napapansin ay biglang kumilos. Hinawakan niya ang kamay ng binata at nagsalita ng tahimik. Anak, tingnan mo ako. Huminga ka. Malalim, dahan-dahan. Pero hindi nakikinig ang binata. Patuloy pa rin ang panik. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Nakita ni Teresita na hindi sapat ang salita. Kailangan niya ng iba pang paraan. Kaya naman, kinuha niya ang isa sa mga lumang tiket na nasa bulsa niya, ang tiket na may nakasulat na mensahe, at iniabot sa binata. Basahin mo ito, anak, malakas.
Para marinig mo, sabi ni Teresita ng kalmado. Kinuha ng binata ang tiket at kahit nanginginig ang kamay, binasa niya ng malakas. Kung may humihinga para sa iyo ngayon, Diyos iyon. Napatigil siya. Binasa ulit. At sa pangalawang pagkakabasa, parang may bumulong sa kanyang puso. Unti-unti, kumalma ang paghinga. Huminto ang panginginig. Bumalik ang kulay sa mukha. Ang mga mata ay tumingin kay Teresita puno ng luha. Salamat po, hindi ko alam, pero nakatulong po. Ngumiti lang si Teresita, tumayo at bumalik sa trabaho. Walang drama, walang hiling ng papuri. Para sa kanya, iyon ay normal lang. Tumulong kapag kailangan. Pero may nakakakita, isang babae na nakatayo sa gilid, isang voluntaryo mula sa isang urban NGO ay napanood ang buong eksena. Nakita niya kung paano kumilos si Teresita, kung paano niya kalmado ang binata, at kung paano niya ibinigay ang tiket na may mensahe. At sa sandaling iyon may nagbago sa puso ng babae. Kinabukasan bumalik ang babae sa terminal. Maingat niyang hinanap si Teresita at nang makita niya ito sa usual na pwesto, lumapit siya at nagpakilala. Good morning po. Ako po si Sara Mendoza mula sa Hope Builders Foundation. Nakita ko po kahapon ang ginawa ninyo sa binata. Ngumiti si Teresita ng payak. Opo. Okay na po ba siya? Tumango si Sara. Opo, okay na po. Tumawag siya sa foundation kaninang umaga at nagsabi tungkol sa tiket na binigay ninyo. Kaya bumalik ako para hanapin kayo. Medyo nag-alangan si Teresita. Hindi siya sanay na pansinin. May problema po ba? Tanong niya ng mababa ang tinig. Umiling si Sara. Wala po. Gusto ko lang pong itanong, nakita ko po ang tiket na binigay ninyo sa kanya. May nakasulat po doon. Kayo po ba ang nagsulat? Yumuko si Teresita, medyo nahihiya. Opo, ako po. Hobby ko lang po. Nagsusulat po ako ng mga mensahe sa likod ng mga tiket na itatapon na sana. Nanlaki ang mata ni Sara. Hobby, may iba pa po ba kayong nakasulat? Tumango si Teresita. Opo, marami po. Nandito po sa kahon ko. Kinuha niya ang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang upuan at ipinakita kay Sara. Binuksan ni Sara ang kahon at nakita niya ang daan-daang tiket. Lahat ay may nakasulat na mensahe. Bawat isa ay naiiba. Bawat isa ay puno ng pag-asa. Kumuha si Sara ng ilang tiket at binasa. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo, kaya huwag kang susuko. Kahit sa kadiliman may liwanag na darating. Ang pag-asa ay hindi nawawala, naghihintay lang. Napaluha si Sara. Hindi niya inakala na may taong gumagawa nito. Nagsusulat ng mensahe na walang nakakakita, walang pumupuri, walang sumasalapat. Ate, alam ninyo po ba kung gaano kahalaga ito? Alam ninyo po ba kung gaano karaming tao ang maaaring tulungan nito? Umiling si Teresita. Hindi ko po alam, iha. Nagsusulat lang po ako para sa panahong may mangangailangan. Kahit wala na ako, rito. Ang simpleng sagot na iyon ay parang sumuntok sa dibdib ni Sara. Napatigil siya, napaisip, at sa sandaling iyon naramdaman niya na may kakaiba sa babaeng ito. Hindi ito simpleng gawain, ito ay ministeryo. Ito ay tahimik na paglilingkod na walang nakakakita, maliban sa Diyos. At doon sa gitna ng maingay na terminal, nagsimula ang isang ideya na magbabago ng lahat. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Sara kasama ang team mula sa Hope Builders Foundation. Tatlo sila, si Sara, ang direktor na lalaki na nagngangalang Mr. Antonio Cruz, at isang psychologist na babae na nagngangalang Dr. Liza Reyes. Nag-usap sila kay Teresita sa isang maliit na kainan malapit sa terminal. Nag-order sila ng kape at pandesal para kay Teresita. At doon, habang umiinom ng mainit na kape, nagsimula ang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Sara ang plano. Ate Teresita, gusto po naming gumawa ng isang proyekto, mga mensahe ng pag-asa sa mga pampublikong terminal na may kasamang libreng psychological support. Nakita po namin na maraming tao sa mga terminal ang stressed, depressed at walang malapitan. Ang mga mensahe ninyo ay makakatulong sa kanila at gusto po namin kayo ang maging mukha at puso ng proyektong ito. Nanlaki ang mata ni Teresita. Ako po? Pero matanda na po ako. Mawawala na rin po ang trabaho ko dito dahil sa digitalisasyon. Ngumiti si Mr. Cruz. Ate, iyon nga po ang punto.
Hindi kayo mawawalan ng trabaho. Kayo po ay lilipat lang sa mas dakilang gawain. Hindi na po kayo simpleng ticket inspector. Ngayon kayo po ay message bearer, tagadala ng pag-asa. Nagalinlangan si Teresita. Pero sir, hindi po ako marunong magsalita sa harap ng maraming tao. Hindi po ako sanay. Wala rin po akong edukasyon. Elementary lang po ang natapos ko. Hinawakan ni Dr. Reyes ang kamay niya. Ate, hindi po kayo kailangang magsalita. Ang mga mensahe ninyo ang magsasalita. Kayo lang po. Maging kayo. Iyon lang po ang kailangan namin. Ang kakaibang pag-ibig at pananampalataya na nasa puso ninyo, iyan ang tunay na mensahe. Napaluha si Teresita. Hindi niya inakala na ang simpleng gawain niya, ang pagsusulat ng mensahe sa likod ng ticket, ay makakatulong ng ganito kalaki. Pero paano po ang bayad? Wala po akong pera para mag-contribute. Umiling si Sarah. Ate, hindi kayo ang magbabayad, kami ang tutulong sa inyo. Ang foundation ay magbibigay ng monthly stipend, medical benefits at suporta. Kayo lang po, magtuloy sa ginagawa ninyo. Sumulat, magbahagi ng pag-asa at maging instrumento ng Diyos. At sa simpleng pag-uusap na iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Teresita. Pumayag siya, hindi dahil sa pera, kundi dahil naramdaman niya na ito ang gusto ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit siya pinanatili hanggang ngayon. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya tinatawag pa uwi ng Panginoon. May gawain pa siyang dapat tapusin. At sa pag-oo na iyon, nagsimula ang himala. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula ang proyekto. Ang Hope Builders Foundation ay nakipagtulungan sa management ng terminal, sa iba pang NGOs at sa ilang private companies na nag-commit ng pondo. Ang proyekto ay pinangalanang Messages of Hope, isang simpleng inisyatiba kung saan nakalagay sa mga waiting areas ng terminal ang mga mensahe ni Teresita kasama ang contact information ng libreng counseling hotline na available 24/7. Gumawa sila ng mga poster na may mukha ni Teresita at ang kanyang mensahe. Inilagay nila ito sa mga pader ng terminal, sa loob ng jeepney at sa mga waiting shed. Ang design ay simple lang. Puti ang background, itim ang text, at sa gitna ay ang mukha ni Teresita na nakangiti. Ang mukha ng babaeng matagal nang invisible, ngunit ngayon ay naging simbolo ng pag-asa. Ang impact ay mabilis. Sa loob ng unang linggo, mahigit 30 tao ang tumawag sa counseling hotline. Maraming nag-share ng kanilang mga kwento tungkol sa depression, anxiety, financial problems, family issues. At marami sa kanila ay nagsabi na ang mensahe ni Teresita ang nag-inspire sa kanila na humingi ng tulong. Nabasa ko po ang mensahe ninyo, ate, at naisip ko, kung may Diyos na nag-aalaga, bakit ako susuko? Sabi ng isa. Samantala, may isa pang pagbabago na naganap. Si Angela, ang anak ni Teresita, ay nakatanggap ng promosyon sa kanyang trabaho. Ang kumpanya niya ay nag-decide na suportahan ang Messages of Hope bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. Nag-invest sila ng malaking pondo at dahil doon, nag-expand pa ang programa sa ibang terminals. Isang araw, habang nag-meeting si Angela tungkol sa proyekto, nabanggit ng kanyang boss na ang inspiration ng program ay isang 72 taong gulang na babae na nagngangalang Teresita de la Cruz. Napatigil si Angela. "Excuse me po, sir. Pwede ko po bang malaman ang buong pangalan?" Sinabi ng boss at nanlaki ang mata ni Angela. "Sir, iyan po ang nanay ko." Umiyak si Angela sa loob ng meeting room. Hindi niya inakala na ang kanyang ina, ang ina na matagal nang hindi niya binibisita, ang ina na halos nakalimutan na niya, ay ang nasa likod ng proyektong ito. Ang hiya at guilt ay bumalot sa kanya. Kinabukasan, bumisita siya kay Teresita. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. "Nanay, pasensya na po. Nakalimutan ko na pong alagaan kayo. Nakalimutan ko na pong magpasalamat. Nalunod po ako sa sarili kong problema at hindi ko na nakita kung gaano kayo naghihirap." Yumakap din si Teresita, umiiyak. "Anak, okay lang. Nandito ka na. Iyon ang mahalaga. Hindi ko kayo binabastos dahil alam kong mahirap ang ginagawa ninyo. Ang mahalaga, nandito pa kayo." At sa simpleng yukapan na iyon, nagsimula ang muling pagbubuklod ng kanilang pamilya. Ngunit, bago pa man tuluyang maging perpekto ang lahat, dumating ang isa pang pagsubok.
Isang linggo matapos ang muling pagkikita nila ni Angela, nakatanggap si Teresita ng balita na ang terminal ay tuluyan ng magsasara ng manual ticketing system. Ang huling araw niya bilang ticket inspector ay sa susunod na Biyernes. Kahit may proyekto na siya, ang takot ay bumalik. Paano kung hindi magtagal ang proyekto? Paano kung mawala rin ito? Tanong niya sa sarili. Ang insecurity ay bumalik at ang duda ay nag-umpisa uling pumasok sa isip niya. Tuwing gabi, nanalangin siya ng mas malalim. Diyos ko, nagtitiwala pa rin po ako, pero takot pa rin po ako. Tulungan ninyo po ako na manatiling malakas. Isang gabi, habang nag-iisip siya, may kumatok sa pinto. Binuksan niya at naroon si Sarah kasama ang 2 tao mula sa city government, isang lalaki na nagngangalang NGRRs Ramon Santos at isang babae na nagngangalang Miss Patricia Reyes. Good evening po, Ate Teresita. May balita po kami. Kinabahan si Teresita. Ano po iyon? Ngumiti si Sarah. Ang city government po ay nag-approve ng expansion ng Messages of Hope project. Hindi lang po sa terminal na ito, kundi sa lahat ng public terminals sa lungsod. 15 terminals po ang kasama. At kayo po, Ate Teresita, ang magiging coordinator ng buong programa. Napatigil si Teresita. Hindi niya alam kung narinig ba niya ng tama. Ako po, coordinator? Tumango si Engiar. Santos. Opo, kayo po. Kailangan po namin ng taong may malasakit, may pananampalataya at may tapang na magsulat ng katotohanan kahit walang nakakakita. At kayo po ang perpektong tao. Ang sweldo po ay regular na. 10,000 piso bawat buwan plus benefits at may kasamang office space sa City Hall. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresita na ang tahimik na panalangin niya, ang paulit-ulit na dasal na gamitin ninyo po ako, ay narinig ng Diyos. At ang sagot ay dumating ng higit pa sa kanyang hinihiling. Sa huling linggo bago tuluyang mawala ang kanyang trabaho sa terminal, nag-organisa ang management ng terminal ng simpleng despedida para kay Teresita. Hindi niya alam, akala niya ay normal na araw lang. Pero nang dumating siya sa terminal ng umaga, nakita niyang maraming tao ang naghihintay. Mga driver, conductor, kawani at mga regular na pasahero. May nag-set up ng maliit na stage, may tarpaulin na nakalagay na may nakasulat, "Salamat Ate Teresita sa 25 taon ng serbisyo." Napaluha si Teresita. Hindi niya inakala na may maaalala. Akala niya invisible lang siya. Pero nandoon sila. Ang mga taong nakakasama niya sa loob ng 25 taon. Lumapit ang terminal manager at nagsalita sa microphone. Mga kaibigan, nandito tayo ngayong para batiin si Ate Teresita de la Cruz. Sa loob ng 25 taon, naglingkod siya sa terminal na ito ng tahimik, tapat at walang reklamo. Marami sa atin ay hindi nag-aksaya ng oras para kilalanin siya. Pero ngayon, dahil sa kanyang mga mensahe, nalaman natin kung sino talaga siya, isang instrumento ng Diyos. Pagkatapos may nag-share ng testimony. Isang lalaking driver, mga 45 taong gulang, ay lumapit sa stage. Ate Teresita, salamat po sa inyo. Hindi ninyo po alam pero ang mensahe ninyo ay nag-save ng buhay ko. Balak ko na pong sumuko. May problema po ako sa pamilya, may utang po ako at wala na pong pag-asa. Pero nabasa ko ang sulat ninyo na nagsasabing kung may humihinga para sa iyo ngayon, Diyos iyon. At naisip ko, kung may Diyos na nag-aalaga, bakit ako susuko? Napaluha si Teresita. Hindi niya inakala na ang simpleng gawain niya, ang pagsusulat ng mensahe sa likod ng ticket, ay makakatulong ng ganito kalaki. Lumapit ang isa pang babae, isang konduktor na nagngangalang Ate Esther. Ate Teresita, maraming salamat po. Dahil sa mensahe ninyo, nakita ko na may halaga pa pala ako. Akala ko invisible lang ako. Pero dahil sa inyo, naunawaan ko na nakikita ako ng Diyos. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Teresita na ang Diyos ay hindi kailanman nag-aksaya ng anumang gawain kahit gaano pa kaliit o tahimik. Ang bawat ticket na sinulatan niya, ang bawat mensahe na ibinigay niya ay may layunin. At ngayon, nakita na niya ang bunga. Sa huling eksena ng despedida, itinabi ni Teresita ang huling tiket. Blanco sa nakosas tahimik na nanalangin. Panginoon, salamat po. Hindi po ako yumaman, hindi po ako sumikat, pero naramdaman ko po na ginamit ninyo ako at iyon po ang sapat na.
Sa mga sumusunod na buwan, lumago ang Messages of Hope Project. Lumaganap ito sa mahigit 10 terminals sa buong Quezon City at kalaunan sa iba pang syudad, Maynila, Pasay, Caloocan at Makati. Ang mga mensahe ni Teresita ay naging viral sa social media. Maraming tao ang nag-post ng litrato ng mga poster at maraming nag-share ng kanilang sariling kwento kung paano sila natulungan. May nag-post ng isang litrato ng poster na may caption, "Nakita ko ito habang naghihintay ng jeep, iyak ako bigla. Salamat Ate Teresita." May nag-comment, "Same here, kailangan ko ng sign at ito ang dumating." May isa pang nag-share, "Ang galing, simple lang, pero ang lalim." At dahil doon, maraming natuto tungkol kay Teresita at ang kanyang ministeryo. Si Teresita ay naging regular na speaker sa mga community events. Hindi bilang profesional na tagapagsalita, kundi bilang simpleng lola na nagbabahagi ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang mga salita ay simple lang, ngunit totoo. Hindi niya ginagamit ang mga malalaking salita o theological terms. Nagsasalita lang siya mula sa puso. "Mga kaibigan, hindi ako magaling. Matanda na ako at marami akong pagkakamali sa buhay. Pero isa lang ang alam ko, ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwan. Kahit invisible ka sa mundo, nakikita ka niya." Ang kanyang pamilya ay muling naging buo. Si Angela ay regular na bumibisita at ngayon ay volunteer na rin sa foundation. Tumutulong siya sa social media campaigns, sa pag-coordinate ng events at sa pagbibigay ng counseling sa mga taong tumatawag sa hotline. Si Kevin naman, ang bunsong anak na nawala, ay muling nagpakita. Isang hapon habang nag-event ang foundation sa isang mall, may lumapit na lalaki kay Teresita. Payat, may sugat sa mukha, ngunit may ngiti. "Nanay, ako po si Kevin." Napatigil si Teresita. Hindi niya makapaniwala. "Anak, ikaw ba talaga yan?" Tumango si Kevin umiiyak. "Nanay, nakita ko po ang isa sa mga mensahe ninyo na kumalat sa komunidad. Nakapost po sa Facebook ng kaibigan ko at nabasa ko, kahit lumayo ka, ang tahanan ay palaging naghihintay. At naisip ko, kung kayo ay hindi sumuko sa pananampalataya, bakit ako susuko sa buhay? Kaya bumalik po ako. Handa na po akong magsimula muli." Niyakap ni Teresita ang anak ng mahigpit at sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang kompleto na ang pamilya. Ang sakit ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. Ang distansya ay napalitan ng pag-ibig at ang takot ay napalitan ng pag-asa. Isang araw sinabi sa kanya ni Sarah, "Ate Teresita, alam ninyo po ba, kayo ang naging inspirasyon ng maraming tao. Ang tahimik na pananampalataya ninyo, ang sipag ninyo, at ang kabutihan ninyo ay nakakahawa. Maraming tao ang nag-volunteer dahil sa inyo. Maraming tao ang nag-donate dahil sa kwento ninyo." Yumuko si Teresita at ngumiti. "Sarah, hindi po ako magaling. Ginagamit lang ako ng Diyos, ako instrumento lang." Sa mga sumusunod na buwan, hindi lang pansarili ang naging layunin ni Teresita. Nakita niya na maraming kapwa manggagawa sa terminal ang nangangailangan din ng tulong. Kaya naman, nagsimula siyang mag-organisa ng weekly prayer meetings para sa mga driver, conductor at iba pang manggagawa. Tuwing Sabado ng hapon, nagtitipon sila sa isang maliit na waiting area sa terminal. Walang masyadong handa, pandesal at kape lang na binigay ng foundation. Pero ang mga dumadalo ay nakakaramdam ng kapayapaan. Nagbabahagi sila ng mga kwento, nananalangin para sa isa't isa at nagtutulungan sa mga problema. Si Teresita ay hindi nag-preach, ngunit nakikinig siya, nag-aalaga at nag-guide. Isang hapon, may lumapit kay Teresita, isang driver na nagngangalang Mang Rico, 58 taong gulang. Umiiyak siya at nagsabi, "Ate Teresita, nawalan po ako ng lisensya dahil sa violation. Wala na po akong trabaho. Hindi ko na po alam kung paano bubuhatin ang pamilya ko. May 3 anak pa po akong nag-aaral." Hinawakan ni Teresita ang kamay niya. "Mang Rico, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hindi ka mag-iisa." Dinala ni Teresita si Mang Rico sa foundation. Tinulungan sila ng legal team na ayusin ang kanyang lisensya. At habang hinihintay ang proseso, nag-provide sila ng temporary livelihood assistance, trabaho bilang helper sa warehouse ng isang partner company.
Nakabalik si Mang Rico sa driving sa loob ng 2 buwan. At si Mang Rico, na dati ay walang pag-asa, ay nagsimulang muli. Bukod dito, nagsimula ring magturo si Teresita ng basic counseling skills sa mga interested na volunteers. Tinuruan niya sila kung paano makinig ng may malasakit, kung paano magbigay ng simpleng suporta, at kung paano manalangin kasama ang mga taong nahihirapan. Ang mga ito ay libreng sessions na ginagawa tuwing linggo ng hapon. Maraming dumalo, mga driver, konduktor, tindera, at kahit mga estudyante. At maraming natuto. Ang proyekto ay lumaki pa. May nag-donate ng malaking pondo mula sa isang international foundation na nabalitaan ang kwento ni Teresita. At dahil doon, nag-expand pa ang programa. May counseling hotline na available 24/7 na may trained psychologists, may mobile units na pumupunta sa iba't ibang lugar para magbigay ng on-site counseling, at may scholarship program para sa mga anak ng mga manggagawa sa terminal na nais mag-aral ngunit walang pera. Ang tahanan ni Teresita na dating maliit at madilim ay napalitan na ng mas maayos na unit na binigay ng foundation bilang parte ng kanyang benefits package. Hindi malaki, 2 kwarto lang, 1 sala at 1 kusina. Pero ligtas, may bintana na, may maayos na banyo, may maayos na bubong na hindi na tumatagos ng ulan, at may altar kung saan tuwing gabi lumaluhod si Teresita at nagpapasalamat. Isang gabi, habang nag-prayer meeting, may nag-share ng testimony. Isang babae na nagngangalang Aling Nena, 60 taong gulang, ay tumayo at nagsalita. "Ate Teresita, salamat po sa inyo. Dahil sa inyo nakahanap ako ng lakas na magpatuloy. Akala ko wala na pong pag-asa, pero ngayon nakikita ko na ang Diyos ay nandito pa rin, at hindi lang siya nandito, gumagalaw siya sa pamamagitan ninyo." Ngumiti si Teresita. "Aling Nena, ang Diyos ay hindi kailanman umalis. Tayo lang ang nawawalan ng tiwala. Pero kapag bumalik tayo sa Kanya, nandoon pa rin siya, naghihintay, nag-aalaga at nagmamahal. At ang maganda, ginagamit niya ang mga taong akala natin ay wala ng silbi. Ginagamit niya ang mga matanda, ang mga mahina, ang mga invisible. Dahil sa mata niya, lahat tayo ay mahalaga." Ang kwento ni Teresita de la Cruz ay hindi tungkol sa biglang yaman o instant na milagro. Ito ay tungkol sa isang babaeng ginagamit ng Diyos ang mga taong inaakala ng mundo na madaling palitan. Tungkol sa tahimik na pananampalataya na gumagawa kahit sa mga pinakamaingay na lugar. At tungkol sa katotohanan na kung minsan, kapag natatapos ang isang trabaho, iyon ay dahil may mas dakilang gawain na nagsisimula. Hindi yumaman si Teresita, hindi siya sumikat, ngunit naunawaan niya ang malalim na katotohanan. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggamit sa atin kahit tayo ay matanda, kahit tayo ay payat, kahit tayo ay halos hindi napapansin. Dahil sa mata ng Diyos walang taong invisible, walang taong walang halaga, at walang gawain na masyadong maliit para gawing instrumento ng pagbabago. Ang bawat sulat, ang bawat mensahe, ang bawat tahimik na panalangin, nakikita ng Diyos at ginagamit niya para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayong na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.